Mapagpalang araw sa ating lahat, mga totoong mga Inday. Kaway-kaway! Yan, partner! Sa araw po na to, andito po kami sa Lake Cebu, South Cotabato. At ipinagmamalaki po namin ipapakilala sa inyo ang retired na MAU dito sa Lake Cebu po, yung Municipal Agriculture Office. Ayan, si Sir Zalde Artacho. Kaway-kaway sa Sir Zalde. Ayan. Ngayong hapon po mga idol, pag-usapan natin kasi partner, before siya nag-retire partner, yan, napakagandang kanyang ginawa. Tama. Bumili na siya ng lupa kasi siyempre dating Municipal Agriculture Office siya ang head doon. Ngayon mga idol, nakapunta si Sir doon sa rice terraces sa Ifugao. Sa Luzon. At ang ginawa niya mga idol, yung bundok niya dito, ginawa niya mismong rice terraces. Ayan. And ang isa sa pinaka-inspiring story, from office job sa Municipal Agriculture Office, turn into actual farmer. Ayun. Kakao ang napili ko sir kasi mas maganda ito kay oras na ma-establish na ang mga kakao, hindi ka na magtanim ulit. So at sa ngayon every 2 weeks maka-harvest kami. Ayun. Pero kung ibang crops na cash crops halimbawa mais or palay or other crop, mas panandalian lang. Halimbawa mais after 5 years, 5 months ma-harvest ka. So another naman land prep, another buy ka naman ng planting materials. So ito ang naisip ko sa encouragement naman ng aking kaibigan. Ayun. So shout out pala partner Si Sir Rodi. Si Rodi Moyko. Siya po yung master technician at good friend po ni Sir Salde. Ayan, tama po yun sa partner. Oh, yeah. Si Sir Salde po kasi. Ito kasi naisip ko din partner ha. Oo. Maybe soon ma-apply din natin. Oh, yes, so wala pa tayo kasi mga pananim. Oh. So mga idol kasi, if you are planting mais or any short-term crops, okay lang yun kasi kung like kagaya natin na bata pa. Pero ang disadvantage, after mo harvest, kailangan mo magtanim. Totoo. Pero itong kakao, after tanim, centennial kasi ito eh. So umabot ng 100 years, basta nila magkakasakit. Even like Sir Salde na retire na, pwede kasi hindi siya trabahoso. Ang hindi ka na magtatanim eh. Harvest ka lang at saka magbalot-balot. Oh, maliit na maintenance. Tapos pruning lang. Pruning lang. Tama. Ayan. Pero Sir Salde, siyempre from office job, siyempre pag ma-retire may mga makukuha talaga partner na parang pension. Yung iba kasi nagbe-business. Bakit ikaw turn into farming? Kasi sir, kung sa business, marami ka pang problema. So, may competition, marami ka competitors, marami. So, ang business, hindi panahon, maganda ang takbo. Pero dito, kahit kaunti-kaunti lang, nang talagang tuloy-tuloy ang pag-harvest once na-establish na ang kakao. Ayun, partner. Yan. At saka swerte ngayon, partner. Magkano sir ang fresh na kakao? So sa ngayon, kinukuha dito sa akin ng Tibod MPC na sa Pulumulok, 95 pesos per kilo ang with beans. Pero sa dry naman, 300 pesos kinukuha naman ng taga Maitom sa akin. Ayan, partner. Oh, mahal. Jackpot. Pinakamalaking nakuha mo sir sa isang harvestan lang, pinakamalaki, maximum ilang kilo? Ang sa wheat na pinakamalaki is 506 kilos. So nakapira yon ng 48,070. Sa 2 weeks yun? O sa 2 weeks lang. Wow. At least magka-idea sila. Ilang punuan po yan Sir Salde? 2,000 dito sir. Pero may namatay na siguro mga 50 hills ang namatay na. So kulang-kulang 2,000? Oo, kulang-kulang 2,000. So partner, tanungin ko lang partner si Sir Salde. Gaano kalawak itong area mo sir? Ito ang 1/4 ni sir. 2 hectares and 1/4. So ganun lang kaliit pero ang income mo nung 48,000 sa 2 weeks. Oh, sa 2 weeks. Wow, nakaka-inspired. Parang malaki pa sa hindi nag-retire. Ayan, so yun po ang good thing po dahil sa mga retiree, no, sa mga gusto mag-retire, ready dapat before kayo mag-retire, ready na kung gusto nyo talagang pumunta sa farming, kung doon talaga yung linya nyo na masaya kayo. Ang importante po kasi hindi po kayo stress sa ginagawa nyo. Kahit saan kayo mapunta, kung pwede kayo magnegosyo, kung hindi naman kayo stress doon, kung doon naman kayo masaya, kung anong klaseng line ng business, as long as meron kayong accumulative income na makasustain sa inyong pamilya at sa pangangailangan nyo sa buhay. Katulad si Sir Salde, dito yung gusto niyang buhay, stress-free, kasama mo yung asawa mo,
tapos dito lang kayo sa farm, may mga alaga kayong manok, may ganun po sa Sir Salde, no? Meron, So sir. yun po napili ni Sir Salde. Sir Salde, ano pa ang maliban sa kakao, ano pa ba ang dito meron sa inyo? Sa totoo lang, pero hindi pa mas malaki ang mga puno, pero 28 varieties of fruit trees, including yung mga traditional varieties natin ng mga prutas. Oo. Marami, mga 28 species. Ayun, so marami. 28 na mga prutas. marami, Kasama marami. na yun mga babana, Durian, durian, langka, langka, oo. avocado, Saging. sa- Dami. Doon nagtanim ako dito ng saging, ganulon, yung traditional na saging dito sa amin. Pero hindi after 5 years nag-amat-amat na sila nagkalamatay. Hindi maganda ang Na ano din ang sakit. Oo, yun pala Ayan. partner. So an additional partner yung sinasabi mo kanina, additional na parang napakaganda na naisip as retired na mga person is yung lifestyle. Tama. Kasi hindi siya sedentary like ganito. 60 years old and above. Yung iba kasi after kasi sa work, kung sanay ka sa mga hard work, mag-ano yung katawan mo, mag-iba kung Mag-burn down ka. tambay ka lang, no? Pero dito kasi exercise ka, mag-akyat, imagine mo, akyatin mo yan dyan. Tapos may mga activities ka, mag-pruning, Lakad-lakad, yan, mag-harvest. So, exercise. Yan ang another good things sa retiree malayo sa sakit. Yan. Sir Salde, dagdagan natin partner ng question. Ano pa ang advantage sa tingin mo ng pagkakaroon ng cacao farm sa ngayon? So, ang isang advantage, sir, makatulong ako sa environment natin kasi noon pagbili namin dito, yung pagbaha, tapos ang ulan, hindi maganda yung tubig na lumalabas, no? Okay. Oo, marumi. Pero sa ngayon, pag ulan, malinis ang tubig na lumalabas Ayun, sa nakakatulong sa spring. environment. At saka, nang nakatulong ako sa kapwa ko dito na walang trabaho, nakatulong ako sa kanila. Tama. Naka-employed ako sa mga tao dito na walang trabaho. Ayun, partner. So planting cacao is good kasi nakatulong sa environment, nakatulong din sa mga for employment. Ayun. So, yun, partner. So, napakaganda. Galing. So, dahil nakaikot kasi si Sir. Oo. So, isa sa mga benefits and ma-suggest po natin partner na pwede po silang mag-benchmarking sa ibang lugar Totoo. like si Sir na nakapunta ng Ifugao. So, bundok kasi doon, ito yung ginaya niya. Oh. So, dito sa gilid ko is parang nakaganyan siya. Oo. So, dito, flat. Tapos doon naman, pababa na naman. Pababa. Parang hagdan-hagdan siya. Yun ang explain po ni Sir. Kung umulan, hindi po siya magka-soil erosion. Ayun. Yun. Pero ang tanong ko po, another Sir Saldi, like halimbawa may magko-comments po sa video natin na gusto rin nilang mag-farming, kung mag-retire sila. Ano yung masuggest mo? Halimbawa, wala po talaga silang lupa. Ano yung masuggest nyo po sa kanila? So sa akin lang, sir, mas maganda kung mag-retire kayo kung siyempre may mga benefits tayo na makuha sa gobyerno. Totoo. Yan. Yun, invest nyo muna sa lupa. Oo. Okay, kasi sa akin pag retire ko, may kaibigan ako nagsabi na pahiram to 100,000, 100,000, pero hindi ko yun Yun, kasi tandaan nyo yun. ilang i-invest nyo muna sa lupa kasi kung business, hindi lahat na panahon maganda ang takbo eh. Halimbawa, mag-invest kayo sa mga groceries. Hindi lang ikaw ang nag-invest ng groceries, marami ang negosyo, nagtatayo. Katabi mo na, nagtatayo din. So ang dapat ang lupa na ang pira na makuha natin, ilagay natin sa sigurado. Oo. Tulad ng pagbili ng lupa kasi ang lupa, actually ako sabi ng mga anak ko magbili ng sasakyan, pero sabi ko sa kanila after na mabili natin yung sasakyan, 1 year after, kahit mabago pa yan, hindi natin pero sabihan nila, ibinintan niya yon kasi may sira na. Pero yung lupa, every year, tumataas ang presyo. Tama. So maganda ang investment sa lupa. Kasi naka-experience ako, sir, na nakabili kami 1986 ng lupa, is 625 square meters. So lahat lang yon. Pero nang ibenta ko ng 2002, naka 40,000. So maganda ang investment sa lupa. Wow. So maganda kung sa lupa na muna bago ka sa iba. Kung may income ka na sa lupa na binili mo, na natanuman mo katulad ng mga permanent crops, bawa kakao. So doon ka na dahan-dahan naman bili kung anong nagustuhan mo. Ayun. Tama So, yun, mga totoong Inday. Follow up lang question partner dahil ito yung pinakamaraming tanong sa ating parati na mga videos. Okay. Yun ang number 1. Second po is, ganito naman po sir. Meron po kaming lupa, ako po isang OFW, gusto ko na pong umuwi at saka magtanim sa area namin dahil nakatiwangwang lang. Kaso, ang kadalasang tanong doon,
kapag nagtanim ba ako ng ganito, like ganito kakao, saan ko naman ibebenta, sino ang bibili, ano yung masasabi nyo sa ganong mindset? Sa umpisa nito, hindi ko na problema yung kung Buyer. saan ko ibenta. Mm. O, ang importante, magtanim muna tayo bago maghanap ng buyer. Oo. So nang nalaman ng mga kaibigan ko na may mga tanim ako dito, sila na ko sa pumupunta sa site para magbili ng aming produkto. Oh. Yun, so ganon, inspiring. So, yun partner. Dito muna tayo, medyo mainit yung partner natin sa cameraman dito. At least, makita niyo dito mga idol, oh. Grabe, sobrang dami talaga ng mga bunga, oh. Yan. So, sa ngayon po kasi nakailang harvest na din sila Sir Salde. So ito na yung mga natira. So after 2 weeks, harvest po ulit sila. So yung partner, yun ang technique na ginawa ni Sir Salde. Pero comment down below kung ano bang technique meron kayo. Baka may effective din sila na ginagawa, partner. Yes. Tama yung sabi niya kanina, tumatak sa akin, partner. Kailangan mag-invest ka sa lupa. Oh, kagaya mo, nag-invest ka sa lupa. Utang pa yun. Oh. Kailangan meron kang plan talaga. Importante din kasi kung talagang love mo yung ginagawa mo. So, pag ginawa mo yun, hindi ka magsisisi. Kasi nandun na yung nakapundo ka na eh. Meron ka ng sigurado talaga. So, ang natatak sa isip ko, partner, kapag nag-retire ka kasi, may pera ka, sabi nga ni Sir. Oo. Ngayon, kung hindi ka kumuha, katulad mo, kumuha ka, utang ka. Oo. Eh ngayon, kung may sabi nila, may pera yun, utangan ko yan. Eh, ikaw, nagpautang ka naman. Ngayon, hindi nagbayad, na-stress ka ngayon. Na-stroke ka ngayon. So, yun po, kailangan, meron din kayong yung pera nyo na papupunta na sigurado din na meron kayong kita na mag-sustain at tuloy-tuloy yung masustain yung pangangailangan nyo sa buhay. Tama yun, Tay? Tama. Yes. Naalala ko kasi, partner, nung before pa man, halimbawa, nakabili po ako ng lupa. Maliit lang naman yon. Oo. Ang isa kasi sa napanood ko kasi, iwan ko lang kung tama, Sir Saldi, sabi po nila, nagmamahal po yung value ng lupa kasi over the time, yung tao dumadami. Pero yung lupa, hindi daw nag-i-stretch. Tama yun, sir. Oo. Oo. Yun nga eh. Ang lupa noon dito hindi mahal, no? Barato lang. Pero sa ngayon, imagine sa lake, yung lote na binili namin 1997 is 100,000 pesos. Pero may nagpunta sa amin na kung gusto namin daw ibenta 3.5 million. So hindi ko bininta, sir. Kasi may mga anak ako, may mga may mga anak din. So ang purpose namin na para may tirahan ban sila. Ayan. Oo. Kaya kung iba ang ating wala tayo ng preparation, kasayang kawawa naman sila. Ayan, Yes, partner. tama. So partner, kunting idea lang din, partner. Ito, good thing naman ganun, partner. Isa talaga si tatay na ulirang ama. No? Ano man yan? Ano ba yung tawag? Kasi siyempre, partner, iniisip niya yung talagang kapakanan ng mga anak niya. So minsan kasi yung traditional na mga farmers natin o yung mga old people, mga ano naman, mga seniors na nagsisikap sila para sa mga anak nila. Yes, So, tama yun. kunting idea lang po, yung iba kasi, yung mga anak kasi, nagdidepende na lang sa mga parents. Kasi ang ganun ang mangyayari. Pero, yun ang na-understanding ko lang Depende. nag-dependent sila sa parents because kaya naman ng parents na i-sustain yung mga pangangailangan nila. So, kinatatay, yun ang mga isang pinakamagandang nagawa din. Sa papa ko, ganun din eh. Gusto nilang suportahan talaga. Pero ngayon, sinabi ko din sa papa ko na kailangan yung mga anak, matuto sila, partner. Hindi sila pwedeng dumepende sa anak as a parents. Kasi kung mawala ang parents, for example lang, paano sila? Yun. Oo. So hindi nila kayang mag-sustain sa totoong real world. O para sa kinatatay, konting advice ko lang din kay tatay, syempre medyo may edad na siya. O kailangan i-enjoy niya yung pinagsikapan niya sa buhay niya. Kasi yung anak niya, kaya nilang mag-survive yan eh. Kaya na nilang mag-sustain. Kung ano yung pinaghirapan niya sa buhay niya, i-enjoy nila. Yes. Oo, yun po tay. Kasi partner, ang buhay natin iisa. Oo. Yung mga anak nila, bata pa. Kaya pa nilang, kailangan nilang daanan yung maging strong sila. Para makasurvive sila sa totoong buhay talaga na dumadating na mga unos. Sila tatay, very strong sila eh. So nakita nila ganun. Pero yun ang the best part ng mga Filipino people. Sa ibang bansa kasi iba. Kung mag-travel kayo sa ibang bansa, iba po malalearn nyo. Oo, pagdating mo ng ganitong edad, wawalay ka na,
you have to survive para alam mo nang gagawin mo sa totoong buhay. Hindi pwede magdepende ka sa parents mo. Yes. Ganon. Pero pagkakaintindi ko kay Sir Saldi, it's Oo. love to the children. Oh, Kasi yun ang Filipino. Good thing yun. Yung lupa na medyo maliit, binigay niya sa mga anak niya. Oo. And another advantage na nakita ko doon is makakatabi lang yung mga anak niya. Anytime pwede niya makita yung mga anak niya Ayun. na nasa tabi niya, sa gilid niya, or may mga okasyon, sila lang din magkikita. Hindi masyadong malayo yung mga anak niya. Oo. So, advantage din yon. Kasi, ilan lang naman yung portion ng lupa na pwede mong ma-distribute sa kanila. May hektar-hektarya pa naman si Sir Saldi. Oo, yun, tama. Pero yun ang pinaka the best part, partner, na nag-invest sa lupa at meron silang ngayon dito. Ito kasi ito talaga yung dream ng bawat retiree. Yes. Magkaroon ng ganitong lupa, no, may harvest, magstay ng very yung Promising life. Oo, yung Even tayo na hindi pa simple life. retiree. Tayo partner, nakita na kasi po namin Sir Saldi, na halos lahat na interview namin na mayaman. So mga yayaman talaga. Buong Pilipinas, halos sa Luzon, Visayas, Mindanao, no, na na-interview namin na nag-successful sa life. Kahit gano'ng kayaman, babalik sa kubo. Mostly in farming. Gusto nilang bumalik sa kubo, gusto nilang simple na buhay lang. Kasi doon ang masayang buhay, partner. Yan. Ito na yung kay Sir Saldi. Tama, niya nakuha niya na. Kay dito sir, ng tahimik ang paligid. So, fresh air. Yes, walang tama, fresh air. pollution. Yes. Kung may mga gulay kami dito na fresh din na kinakain, yung mga wild vegetables natin, paku, yung mga gabi, marami dito. Hindi ko yan pinupuputol para May ma-harvest. Ma-harvest, may makan. Tama. Oh. Ayun. Malayo, walang chemicals na Tama. Organic. Oo. Oo. Yan. Wow, saan ka pa makakita niyan, no? Yun nga ang sinasabi ko man noon ng nasa opisina pa ako sa mga kasamahan ko ng mga agricultural technologists na magtanim kayo na habang natutulog kayo, lumalaki yung tanim. So pagdating ng panahon, harvest na lang kayo ng bunga. Tama. Ayun, at saka partner, yun po kasi I don't know pero I think sad to say na mga ganitong lifestyle, ganitong kagandang buhay is baka hindi na-experience ng mga kapwa OFW natin na tumanda na sa ibang bansa. Pero at least yun may pera. Pero yung mga kasamahan nating nag-retired na somewhere sa mga NCR or somewhere na nasa pinaka-city talaga na from working life nila na nasa trabaho sila, mag-retire nila, nasa bahay na sila until na mawala na lang sila siguro, Tama. Not sure kasi kung na-experience mo kasi na bata ka pa, nasa farm ka, pagtanda mo kasi usually kung saan yung comfort zone mo, doon ka babalik eh. Totoo. Yun. So, talaga yung anak ng farmer, magiging farmer din after niya mag-retire. Tama tayo. Anak po kayo ng farmer. Oh, anak ng farmer. Oo. Lumaki ako na farmer hanggang ngayon. Ganun. Ang kurso din is agriculturist. Ayun, partner. Actually, ang father ko is a farmer. Nagtapos ako ng secondary school ko sa education sa Barutak Biho National Agricultural College. Nagpurso ako ng agriculture sa CPU, Central Philippine University, grabe. Iloilo. Iloilo. So, lahat ng aking trabaho nasa agriculture. So, because may love sa agriculture, ito nang nagawa ko. Ayun. So, ito na talaga yung dream na life na pwedeng i-achieve ng mga retiree partner na iba. Pero partner, tanungin natin, balik tayo dito kay Sir sa kanyang kakao. Tay, ano ba ang future plan dito sa farm mo? Actually sir, makakuan kami, kaya hindi lang nga siling magbenta kami ng mga produkto namin dito na fresh ng dried, kundi yung naka-package na. Ayun. Parang tikim naman ang iba kung gaano kasarap ang kakao sa Lake Cebu. Yes. Tama. Praying for that. So, Value added. Value added. So, pagdating ba ng panahon na yun, tay, pwede ba kaming bumalik pa dito? Pwede gid. Anytime sir, welcome ka mo. Para ma-feature ulit yung mga produce mo na. Pwede gid. Before and after. Di ba? So, yun po mga totoong mga hinday. Sana po na-inspired namin kayo. Partner, may question ka, partner? Sa ngayon ba sir, wala kayong problem sa pagbenta ng kakao? Walang problema sir, kulang pa nga ang supply. Kulang. Sa ngayon, sa tulong na aking kaibigan si Rodi, magagawa kami ng nursery para kung magsabi kami na magtanim kayo ng kakao, kung sino may gusto, hindi nga bigaya. Hindi bilhin nila nasa mas mura. Ayun, tama. Tapos for expansion pa namin, Mas malapit. Mas malapit. At saka for expansion pa rin kasi may
mga lupa, may mga nabili pa rin ako sir na lupa. Opo. So kaya nga ang aking yung panganay namin, permanent employee na yun sa munisipyo, sir, as driver sa aming opisina. Opo. Pero nag-resign siya for the purpose na magtutok sa farming. Sa farming. So Yun. may piskid sila sa amin doon sa area namin sa Lake Cebu, at saka itong mga area na taniman namin ng permanent crops para makatulong daw siya sa akin. Galing. So yung panganay partner, panganay. mana din. So, magiging farmer din siya. Farmer na siya ngayon actually partner. Tsaka mga totoo mga Inday, huwag kayong masyadong ma-stress no kung napanood yung video na to. Kung sa tingin nyo po may calling kayo sa pagfa-farm, mag-farm po kayo. Kung tingin nyo na love nyo ang farming, go sa farming. No, huwag kayong magdalawang isip dahil sigurado kailangan lang right knowledge, no, right approach, right preparation para meron dito yung right na marireceive doon sa farm. Yun ang importante po. Tama pa ba tayo? Tama sir. Tama sir. So yun. Wag mo na kayo partner. Wag mo na sila mag-umpisa kung kulang pa yung idea nila kasi baka mamaya hindi nila ma-sustain. Actually, pwede naman, pero dapat may kagapay silang consultant like kay Sir Okay Rudy. yun. May kapartner siyang consultant na si Sir Rudy. Ayun, yun ang pinakamaganda din Pwede na kasi. yun. Kasi ang edukasyon sir, hindi naman yung nagtatapos eh. Habang tumatanda ka, patuloy ang edukasyon. So Totoo. mag-learn kita by magpunta tayo sa ibang mga farms na katulad nito nagtatanim ng mga kakao para malaman natin kung ano pa mga teknik na mas maganda na pwede nating i-adapt para sa ating taniman. Tama. So, yun partner. Last na lang question partner. Yes. Tay, nanonood yung mga anak mo. Anong pwede mong sabihin sa mga anak mo, tay? Dahil nagawa niyo itong ganitong kagandang farm at ganitong kagandang life. So sa aking mga anak, sa mga kamag-anak ko pa rin na may mga lupa din, tanuman natin ang ating area. Huwag natin pabayaan na maging idol lang ito. Kasi kung kahit ano kalawak ang iyong lupa na walang tanim, parang landless ka rin. So sa ngayon kasi na-establish na natin ito, i-maintain nyo na lang, na-maintain kung sakali hindi na anak, kung na makaya ang magpunta-punta rito, i-maintain nyo na lang kasi ito naman established na at klarong-klaro na makatulong sa inyo sa kinabukasan ninyo. Ayun, Ayun siya mga idol. So napakagandang life inspirational story po na with ating kasama na si Sir Saldi, ang ating Municipal Agriculture Office, agriculturist dito mga idol. And baka nagtaka po kayo mga idol ha, sobrang daming bunga. Ito po, panoorin nyo po yung ating part 2 with si Rudy, siya po yung consultant dito kung paano naman ito siya na-achieve. Pero bago tayo magtapos mga idol, Sir Saldi, ano po yung inspiring message nyo po sa ating tagapanood OFW sa mga younger generation, mga nag-retired, Oo. bago pa man mag-retired, at saka yung mga bata pa na Gustong gustong ma-engage. mag-engage sa farming. Sa mga may plano o ang mag-engage sa farming, dapat love ninyo talaga ang farming. Kasi pag nakita nyo lang ito na maganda, nakasabi ako kanina, malaki ang kikitain, pero wala naman kayong hilig, so useless lang. So kung saan kayo masaya, doon kayo. Taniman ninyo ang mga area na walang tanim, kaya tsaka kahit na tumutulog ka, lumalaki yung mga tanim ninyo, pagdating ng araw, harvest na lang kayo. Ayan. So, napakaganda, partner. Maganda, tago sa puso. Yan. So, partner, hindi ko na tanong kanina, ano masasabi nyo po sa may bahay nyo, partner nyo, kasi always kasama nyo, kahit sa farm, sa bahay, palagi. Very supportive yung ang asawa ko sa aking ng mga ginagawa. Kasi alam naman niya na ang ginagawa ko para sa amin, sa mga pamilya. Retired teacher. Ayun, so retired na din. So yun ang pinaka best part din, isa sa mga pinaka magandang mangyayari sa buhay mo pag yung asawa mo very supportive sa iyo. Ayun. So sa mga hindi pa nag-asawa, piliin niyo yung asawa niyo. One of the best decision na gagawin mo sa buhay mo. Yan. So maraming salamat mga totoong mga Inday. Maraming salamat sa iyo, Sir Salde. Talagang sana babalik kami dito. Yes, sir. Babalik kami dito. Salamat sa inyo. At sana may produce na sila na value added sa product nila, no? Kasi sa tingin ko dito sa kakao nila, maganda talaga. At mga totoong mga Inday, tandaan niyo po, no, sa lahat ng mga pinupuntahan namin ni Partner Dan, no, Luzon, Visayas at Mindanao, iba't ibang diskarte yan, iba't ibang farming techniques, iba't ibang farmer hero. So ngayon po na episode namin, natutuwa kami dahil isang retiree, no, doon pa sa talaga sa Municipal Agriculture Office at nakakatuwa, nag-engage niya sa farming, no. Kasi agriculturist talaga si tatay. Ang passion niya, ang heart niya nandito sa pagfa-farm. At kung napansin niyo po, hindi lang isa yung tinanim niyang puno. So marami po, 27. No, pwede niyo pong sundin kung ano po yung technique na ginawa ni tatay. At partner, please don't forget to subscribe ang channel po namin, Pinoy Palaboy. Click the notification bell
para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At partner, ngayong Yes. araw, Yes, ngayong araw po mga idol, dito po kami sa Lake Cebu, South Cotabato, and thank you sa butihing mayor nila dito and kay Sir Mario din, yung sa DA. Yes po. Yung pumalit sa iyo, sir. Nirefer tayo Luberisa. sa mga farmer dito. Yes po. Yan, at saka mga idol, bago tayo magtapos, ganito pala mga idol, bago nila na tanim yung kakao pala is naka-rice terraces na. Yan. So kung nagustuhan niyo yung ating video mga idol, please like naman mga idol, subscribe ko kami sa YouTube at saka mag-follow na rin po sa aming Facebook page, Pinoy Palaboy. Maraming salamat mga totoong mga day. Happy farming! Kita kita sa susunod na video. Kaway-kaway! Bye-bye!